Okay, live na tayo. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito, sa patuloy niyo pong pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang magsama-sama po sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Isa pong pinagpalang gabi sa inyong lahat, mga mahal na kapatid, dito po sa ating worship hall at sa ating mga online viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat o magandang umaga, magandang araw, kung nasaan po, kung anong parte ng araw po ninyo mapapanood ang ating pong seminar na ito. At tayo po ay nasa session 14. Dalawa na lang po ang pagkatapos ng gabing ito, dalawa na lang po. At purihin ang Panginoon dahil matatapos pala natin ito within 8 weeks. Halos 2 buwan din ang tinakbo natin. At sa gabi pong ito, pag-aaralan natin, nasa 9th chapter na po tayo ng ating pag-aaral, the resurrection as the new creation and the new exodus. Ito po yung paggamit natin doon sa promise fulfillment relationship ng Old at saka New Testament at saka yung shadow reality relationship. Old Testament is God's promise and the New Testament is the fulfillment of that promise. At yung Old Testament ay shadow at ang New Testament ang reality. Because of this relationship, dito natin mapapag-aralan na ang resurrection, ang siyang new creation, ang resurrection ni Jesus Christ, ang new creation at ang new exodus. Yung may mga counterpart po ito sa Old Testament. Nasa Old Testament, yung Old Creation at saka yung Old Exodus. Nasa New Testament, ang New Creation at saka New Exodus. So, sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay manalangin. Ating pong hingin ang guidance ng Banal na Espiritu sa pag-aaral po natin ito. Dakila naming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, nasa langit ka, maraming salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ngayon ay tinipon niyo po kaming muli sa worship hall na ito at gayon din sa mga kapatid namin na nanonood online. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay niyo naman ng pagkakataon upang may pagpatuloy po namin ang aming HR seminar at mapag-aralan po namin ng mas malalim pa ang kahulugan po ng resurrection ng aming Panginoong Jesucristo. Yayamang nakita namin noong nakaraang lesson na ang resurrection ni Jesus Christ ang focus ng apostolic witness. Kaya tulungan po kami ng Banal na Espiritu, Panginoon. Siya nawa po ang mag-guide sa amin sa pag-aaral na ito upang amin pong maunawaan ang mga bagay na pag-aaralan namin at mahayag sa amin, Panginoon, ang katotohanan na ibig niyong ipaalam sa amin. Patawad po ang pagkukulang at pagkakasala namin, Panginoon, at ingatan po kami sa kapayapaan habang kami po ay nag-aaral. Ito po ang asamot na langin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ito pong pinag-aaralan natin tungkol sa resurrection. Ito po ay medyo sabihin natin hindi pangkaraniwan na pag-aaral ito.
At hindi rin natin madalas marinig ito either from the sermons sa pulpit o kaya sa sa mga Bible studies sa mga churches. Ito po yung sabihin natin mga malalim na implications ng resurrection ni Jesus Christ. Now it is sad to note na masyado pong limitado o konti ang alam ng mga Kristiyano tungkol sa implications ng resurrection ni Jesus Christ. Ang alam lang po natin yung event mismo na ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay na muli at yung kanya pong libingan ay empty. The event we know, pero sa pag-aaral nga natin, ang revelation o kapahayagan ng Diyos ay sa event plus yung interpretation niya sa event na yun. And because the resurrection is the defining event ng gospel, ito po yung talaga dapat nating pag-aralan, dapat nating malaman talaga kung ano ang ang kahulugan ng resurrection at ang implication nito po sa ating pinaniniwalaan at sa ating pong buhay. Now, there was a time in history of the church when her knowledge of the resurrection of Christ could be written at the back of a postage stamp. Yan po yung ayon sa isang Bible scholar na naging resurrection theologian. Right? Now, it was worthwhile noting that the resurrection of Jesus Christ from the dead was proclaimed by the apostles as the fulfillment of God's promises to Israel, the promises he made to Abraham, Isaac, Jacob, the 12 tribes, Moses, David, and the nation of Israel. Here was Paul's good news to the Jews at Antioch and Pisidia. Now, pagka binasa ito ng karamihan pong mga Kristiyano, dahil isa lang naman dito yung sinabing promise, right? So, sabi niya, particular na na promise, hindi lahat ng promises. Yung ganun po ang usually na paliwanag nila dito. But, pagka pinag-aralan natin mabuti ang Old Testament, yung mga promises ng Diyos, He was actually promising only one thing. And that is a Savior. Yun po ang kanyang ipinangako. Right? At yung pangakong yun, tulad nung napag-aralan natin, ay inulit-ulit niya sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang tao. The same promise was repeated, pero iniakma po niya doon sa kalagayan nung pinangakuan niya. Okay? But it was the same promise of a deliverer, a Messiah, a Savior to come. Dito ang sabi ni Apostle Paul, we tell you the good news. Nasa loob po siya ng isang synagogue dito. Right? Nasa Antioch yata ito. We tell you the good news. What God promised our ancestors, ang ibig sabihin nito, pag sinabi niyang ancestors, mag-umpisa ka magbilang. Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribes. Right? Yun po yung ancestors nila. What God promised our ancestors, He has fulfilled for us, their children, by raising up Jesus. Obviously, by raising up Jesus from the dead. Okay? So, sang-ayon po dito sa statement ni Apostle Paul, yung resurrection ni Jesus Christ, ang kaganapan, ang fulfillment noong yung ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ancestors, Abraham, Isaac, Jacob, 12 sons of Jacob, yung 12 tribes ng Israel. Yun po ang sinasabi ni Apostle Paul. Yung ipinangako sa kanila,
tinupad niya sa atin na mga anak nila nang buhayin niya ang ating Panginoong Jesucristo. So kailangan makita natin papaano yung resurrection ni Jesus Christ ang katuparan ng mga ipinangako ng Diyos sa Israel. Okay? Now, so sad to say, the Jews during Paul's time did not believe this good news, but instead persecuted Paul. Nung ipangaral ito ni Paul, pinersecute siya for proclaiming it among the Jews. In his defense against the accusations of the Jews, inihabla pa siya. Right? At inihabla siya. At si Agrippa ngayon ang parang judge, ikukuha niya ngayon. Ididepensa niya yung sarili niya. Ito po yung defense ni Apostle Paul kay King Agrippa. Sabi niya, and now it is because of my hope in what God has promised our ancestors, yun din ang sinabi niya doon sa ating binasa kanina, because of my hope in what God has promised our ancestors, that I am on trial today. This is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled. Ito yung inaasahan nilang makita na matupad yung pangako ng Diyos na ito as they earnestly serve God day and night. King Agrippa, it is because of this hope that these Jews are accusing me. Why should any of you consider it incredible that God raises the dead? Dahil ang pinapangaral nga niya, nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. At nung buhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, yun ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Alright? Unless we understand the resurrection of Christ as the fulfillment of all that God ever promised the Old Testament saints, we will end up like the Jews, rejecting the first coming of Jesus as fulfilling what God promised their ancestors. Ang katunayan niyan, the majority of evangelical Christians now are agreeing with Israel, right? Na merong hindi natupad na mga pangako pa ang Diyos sa kanila, sa Israel. At matutupad pa lang, either na sa kapanahunan natin natutupad, o kaya matutupad pa lang sa future. So hindi sila naniniwala na tinupad na ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng ipinangako ng Diyos sa mga ninuno nila. Inihahalo natin yung ating boses doon sa boses ng mga unbelievers sa Israel. Mga unbelievers yun eh. Hanggang ngayon, more than 99% of Israel are unbelievers, unsaved. Pero sabi nga, wonder of wonders, majority of the evangelical world is actually believing what Israel is saying, na hindi pa nila natatanggap yung mga promises ng Diyos sa kanila. Dapat tayo ang oy, dumating na yung Messiah ninyo. Ni-reject ninyo. Yun ang fulfillment ng promises ng Diyos sa inyo. Ni-reject ninyo. So, hindi nyo, hindi kayo nag-benefit dun sa pangako ng Diyos na tinupad ng Messiah. Okay, so ngayon, titingnan po natin paano tinupad ng Diyos yung kanyang mga pangako at paano pong yung resurrection ni Jesus Christ, yun ang katuparan. Yun ang ating pag-aaralan ngayon. Paano ang resurrection ang naging katuparan ng mga pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Bakit resurrection? Ang sabi ni Apostle Paul, what God has promised to our ancestors, He has fulfilled to us, their children, by raising Jesus from the dead. So ngayon, titingnan po natin. What are the two towering events in the Old Testament? Napag-aralan na po natin ito nung kunin natin yung
topic po na Christ is the fulfillment of Old Testament history. Okay? The two towering events in the Old Testament, the prophets often referred to in their messages are the creation event and the Exodus event. Yan po yung dalawa na lagi, right? Kahit sa writings po ng mga prophets, lagi nilang binabalikan yung creation at yung kanila pong deliverance from Egypt. Yung Psalms na lang yung Psalms, makikita niyo yung Psalms, sinubukan kong i-Google. There are at least 22 Psalms among 150 Psalms. There were about 22. Yun ang nabilang ko. At yun din ang may mga nag-commentary. 22 Psalms about creation. Okay? And there are at least 27 Psalms about the Exodus. Right? So, yan po yung favorite theme ng mga kanta ni Salmista David. Creation and yung deliverance nila sa Egyptian bondage. Okay. Now, titingnan ngayon natin the resurrection as the new creation. How does the Bible show the resurrection as the new creation? Paano inihahayag ng banal na kasulatan na yung resurrection ni Jesus Christ, yun po ang new creation? Gamitin natin yung promise fulfillment relationship ng Old Testament sa New Testament. Yun pong fallen old creation, yung nung magkasala na si Adan. Nung magkasala na po si Adan, yun na ang tinawag nating fallen old creation. Okay? Ngayon, nakuan po yun na naging old na yun. Ang katunayan yan, right? Part tayo ng old creation. Meron tayong tinatawag na parte natin na kung tawagin natin ay old man. Natatandaan niyo ba yun? Right? We have in us, which is part of the old creation, si Adam, we have in us a part of Adam, which is called the old man. Okay? Yun lang po ang maipapamana naman kasi ni Adan sa atin. Nung magkasala si Adan, dalawang bagay ang nangyari sa kanya. Bago siya nagkasala, immortal yung body niya. Sabi ko nga, kahit hulugan mo ng kung ilang hydrogen bomb, yung Adam before his sin, wala. Kahit na galos, hindi siya magagalusan. Immortal yung yung body niya. And not only that, his spiritual nature was sinless. So sinless siya. Yung spiritual nature niya, sinless. At yung kanyang katawan ay immortal. Hindi pwedeng mamatay. Kaya lang, pinaunahan na siya ng ating Panginoong Jesucristo na the wages of sin is death. Okay? Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya, the moment na kumain kayo niyan, kayo ay tiyak na mamamatay. So, pagka lumabag ka, mamamatay ka. Yun po yung tinatawag natin the wages of sin is death. Okay? So, si Adam nung magkasala, nabago yung kanyang nature. Yung dating immortal na katawan niya, ngayon ay naging mortal na pagkatapos niya magkasala. Right? Although he lived 930 years, pero namatay pa rin. Namatay siya. Ibig sabihin, yung katawan niya ay hindi na immortal. Namamatay na. And not only that, yung kanyang sinless spiritual nature ay naging corrupt na, naging sinful na yung kanyang nature. Okay? So ngayon, by the law, creation design, by the law of creation design, ang sabi po, each kind will produce after its own kind.
So kung ano siya, si Adam, magpo-produce siya ng ganun din. Right? And Adam can only transmit to his children what he had, a mortal body and a corrupt spirit. Yun ang tinatawag nating sinful nature. Okay? So ngayon, itong old creation na naging corrupt, pag-usapan lang muna natin yung tao, right? Although merong implication ang redemption sa buong earth at saka yung ating atmosphere, heaven and earth. Meron pong implication ang resurrection diyan. Okay? Ang pag-uusapan lang muna natin yung tao. Right? So, ang nailipat lang ni Adam sa atin kung ano yung meron siya, mortal body and corrupt spirit. Alam niyo po yung ibang mga Kristiyano, dinideny pa nila yung ang tao ay ipinanganak na merong sinful nature. Dinideny pa nila yan. Yung daw bata walang kasalanan yan. Pagka sinabi mo walang kasalanan yan, hindi yan subject to redemption. Yun lang sinner ang subject sa redemption. Nagiging sinner lang daw ang bata pagka yung nakagawa na ng No. That's absolutely No. Ang orthodox position ng church is none is righteous, no not one. Pagka sinabing none, lahat yan. Hindi exception ng babies, hindi exception ng infants. No. All is all. Right? Kumisan, kinakantsawan natin yung mga yung mga Calvinist. Kasi sa kanila, all is not all. All means some. Sa kanila, kinakantsawan natin. Tapos ang sinasabi natin, all means all. Yeah, all means all. Talaga. Yes. Kaya po nagbubunga ng masama. Yung masamang gawa. Yung tao na ipinanganak dahil bad tree talaga sa mula't mula pa. Okay? May sinful nature. Yun po ang namana natin. Hindi po yung pagkain ni Adam ng forbidden fruit. Hindi po yun ang kasalanan na namana natin. Kundi yung effect nung ginawa niya yun. Na naging mortal ang katawan niya at naging corrupt ang spirit niya. Yun po ang namana natin. Okay? Hindi natin sagot yung ni Adam, yung kanyang paglabag. Hindi yun ang sinasagot natin. Right? Ang natin, ang sasabihin kong masamang predicament na nangyari sa atin nung mahulog si Adan sa pagkasala, kung ano yung nangyari sa nature niya, right? Yun ang nailipat niya sa atin. Mortal body at saka corrupt na spirit. Okay? Mahirap bang unawain yun? Pag naunawaan mo na itong body mong ito, hindi yan walang kamatayan, may kamatayan yung body mong yan, madali mo nang matanggap na yung spirit ni Adam na nakorrupt, po, kasama nating namana, kasama ng mortal body na ito. Okay? So, meron tayong mortal body, may sinful nature tayo. At yan po ay creation design talaga yan. Sabi ng Panginoon, hindi pa man nagkasala ang tao. Ang sabi niya, its kind shall produce after its own kind. So, yan po ang natin, katatayuan ngayon. In other words, meron po tayong old man. Right? At yung old man na yan, ito yung namana natin kay Adam. We are part of the old creation and we have in us the old man inherited from Adam. That you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. At hindi lang po yan, maraming passages sa banal na kasulatan na binabanggit na may old man tayo. Now, the Bible calls the old man
in many different names. Okay? It calls it sinful nature or flesh. Yan ang tawag ng banal na kasulatan. Most common, flesh. But it is also called the deceitful heart ni Jeremiah 17 verse 9. Tinatawag din ito ni Apostle Paul na indwelling sin. Okay? Ang sabi niya, may gusto akong gawin na hindi ko magawa, pero meron akong ayaw gawin na nagagawa ko. Pag nagawa ko yung ayaw kong gawin, hindi na ako ang gumagawa, kundi the sin that dwells in me. Yun po yung sinful nature yan. Okay? At ano pa yung ibang mga tawag dito? Deceitful heart. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ na out of the heart proceeds all evil thoughts and so on. Tinatawag din po itong carnal mind ni Apostle Paul. So maraming pangalan ito. Okay? Pero in relation to what we are studying now, we will call it the old man. And this is the image of Adam na nasa atin. Okay? Our old man, the sinful nature, at yung ating pong mortal body. Yan ang image ni Adam na dala-dala natin. Okay? Sabi po dyan, while Adam is called the first man, sa 1 Corinthians 15 yan, Jesus Christ is called the second man or second Adam. Ito po ang sinasabi. And so it is written. It is written in Genesis 2 verse 7. Okay? The first man, Adam, became a living being. Tatandaan niyo yung verse na yun? And God breathed into his nostril and he became a living being or living soul. So the first man, Adam, became a living being. The last Adam, si Christ yan, became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural. And afterward, the spiritual. The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. Ngayon, tingnan ninyo. Right? Ang ini-emphasize kay Jesus Christ, hindi po yung human nature niya. Right? Kundi yung kanyang spiritual nature. Okay? Lord from heaven. As was the man of dust, si Adam yan, so also are those who are made of dust. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. And as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Yan. Now, what does Jesus Christ, being the second man or second Adam, mean? Anong ibig sabihin ng pagiging second man or second Adam ni Jesus Christ? Okay? Tingnan natin kung anong ibig sabihin yan. Alright? The first Adam is the old man. And the second Adam, si Jesus Christ, is the new man. Yung first, yun ang old. Yung second, yun ang new. Sabi po dyan, for he himself is our peace, who has made both one, Jews and Gentiles, ang ibig sabihin yan, and has broken down the middle wall of partition, yung pong law ni Moses yan, having abolished in his flesh the enmity that is the law of commandment contained in ordinances, so as to create in himself a new man. From the two, thus making peace. Si Jesus Christ, tinawag siyang new man sa banal na kasulatan. Okay? Ang tanong ngayon, when did Jesus become the new man? He became the new man when he rose from the dead. Bakit? Kasi sa cross, si Jesus Christ was the old man na dala-dala lahat ng kasalanan ng mundo by imputation. Okay? Kailangan linawin natin ito. All of the sins of the world, from Adam hanggang sa kahuli-hulihan pong mabubuhay ng tao, including our sinful nature,
na-impute sa ating Panginoon Kristo. As if He was the whole world, the whole mankind, with all their sins and with all their sinful natures combined. Ipinatong sa Kanya lahat yon. So, from Gethsemane until His death on the cross, Jesus Christ was the old man. The old man na dala-dala ang kasalanan ng lahat by imputation. Okay? Knowing this, sabi po dyan, that our old man was crucified with Him. That the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Now, dapat maunawaan natin ito na nung sabihin na our old man was crucified with Christ, ang ibig po sabihin ito ay by imputation. Okay? Kasi may mga Kristiyano, so wala na pala akong old man. It was already crucified with Christ. Kaya meron pong mga Kristiyano na ang paniwala nila, sinless sila. They did not have, or they don't have the sinful nature anymore. Kasi sabi ng verse, crucified with Christ yan. Kwan po yan. Vicariously, substitutionarily, na-impute by imputation. Not by empirical reality. Dahil, huwag kayong padaya sa Satanas na iisipin nyo, wala na pala yung aking sinful nature eh. Huwag niyong kanyan. Meron pong mga na-deceive na mga Kristiyano dahil sa verse na ito, hindi nila naunawaan. They took this verse as empirical reality. Na para bang something sa atin na talagang kinuha ni Jesus Christ at nasa Kanya na, wala na sa atin. No. Okay? Like for instance, our sins have been punished in Jesus Christ. All our sins. Right? At sasabihin ko, past, present, and future. Dahil magkakasala pa tayo. Lahat yun na i-roll back na sa ating Panginoon Kristo by imputation. Okay? Vicariously. Alright? So ngayon, yung old man natin, si Jesus Christ, dahil nasa Kanya na lahat ng old man, ng tao, nasa Kanya lahat ng kasalanan, at the cross, He was the old man. Alright, so when Jesus resurrected from the dead, He became the new man, the second Adam, no longer with imputed sins. Wala na siyang daladalang kahit na anong kasalanan by imputation. Nung ma-resurrect si Jesus Christ, completely, new creation na siya. He was not the old man on the cross, bearing all the sins of the world. Nung ma-resurrect si Jesus Christ, new man siya. Pwede natin sabihin, all things have passed away. Behold, all things have become new. Kay Jesus Christ. Okay? Na-restore siya. Sa condition ni Adam, bago nagkasala si Adam. Sinless ang nature niya. Right? Empirical sa kanya, ontologically sinless si Jesus Christ. At immortal na po yung body niya. Kung gusto niyong malaman anong itsura ng body ni Adam before he fell into sin, tingnan niyo si Jesus Christ. Tagus-tagusan. Let's say, spiritual body, yun ang tawag ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15. Buried as the physical body, but raised as spiritual body. Before Adam committed sin, ganun ang katawan ni Adam. Ding yung katawan ng glorified Christ. No wonder, immortal talaga. Kasi,
Hatawin mo siya, tagain mo siya, kwan lang eh. Lumalampas lang yung, pwede siyang maglagos sa, kwan. That body is not subject to the law of science, right? It's physical laws that says no matter can occupy the same space at the same time. Yung law of impenetrability. Ibig sabihin, matter yan. Hindi ako pwedeng magtagos dyan. Yun po ang sabi ng science. Pero si Jesus Christ, tagos-tagosan siya. Kasi yung kanyang katawan, yun po yung katawan ni Adam bago nagkasala si Adam. No wonder, kung ganun ang katawan mo, you can really rule over the earth. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, yung mandate ng tao, go and multiply and rule over the whole earth. So here is the new man, si Jesus Christ. Pero sabi dito, and as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Ayan. So ngayon, alam na natin kung sino yung new man. Alam na natin kung sino yung old man. Right? Ang sabi dito, as we bear the image of the old man, si Adam, we will also bear the image of the new man, the heavenly man. Now, we bear the image of the first Adam by having the mortal body, and the sinful nature inherited from him. Now, how do we bear the image of the second Adam, Jesus Christ? By being born again from above, when His image is created in us by the Holy Spirit. Yun po ang natin, pagiging image. Right? Ito po ang sabi, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him. So, tayong nananampalataya na born again na sa ating Panginoon sa Kristo, we bear the image of the second man, Adam. Okay? But remember, Jesus is the new man, the new creation, of which we are only images. Image lang tayo. Okay? Ang tunay na new creation, ang tunay na new man si Jesus Christ. Tayo, yung nasa atin na new man, image lang niya. Kailangan, bigyan natin ng pagkakaiba yan tayo lang yung image. Ang reality talaga si Jesus Christ. Okay? So, ito yung sabi niya, but remember, Jesus is the new man and the new creation, which we are only images. Since Jesus became the new man, the new creation of God, in His resurrection from the dead, we are said to be born again through the resurrection of Jesus from the dead. Ganun din tayo, right? Ang sabi po dito, meron akong konting ayan, nakita mo. Yung first man, si Adam. Yung second man, si Christ. First man, Adam, ang old man. Second man, si Jesus Christ. Siya yung new man. Yung resurrected. Okay? Hindi po yung crucified. Kasi yung crucified na Christ, yun ang old man vicariously. Right? By substitution. Pero yung second man na si Christ, yung new man, yun po yung resurrected Christ. Okay. Alright. So, ang sabi po dito ni Apostle Peter, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth. Ito po yung born again na sinasabi natin. He has given us new birth
into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So tayo, yung image ni Jesus Christ as the new creation, right? Image tayo ng new creation ni Christ. Ang sabi po dyan, we have been born again through the resurrection of the Lord Jesus Christ. Dahil naging new man siya, naging new creation siya when He resurrected from the dead. Alright. Tingnan natin ngayon itong the resurrection as the new Exodus naman. Nakakuha nyo yung kung bakit naging new creation si Jesus Christ. Now, the resurrection as the new Exodus. How does the Bible show the resurrection as the new Exodus? Now, remember that in our previous lesson on Christ as the fulfillment of Old Testament history, Matthew weaved together some events in the life of Jesus and those of Israel. Kinuha niya, pinagsama niya. Kumbaga, tinai niya yung dalawang events sa buhay ni Christ at sa buhay ng Israel. Right? One of these events was the exodus of Israel from their Egyptian bondage. Ito po yung sabi ng prophet Isaiah. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. But the more they were called, the more they went away from me. They sacrificed to the Baals and they burned incense to images. So sino po ang tinutukoy dito sa context na yan? Yung Israel, na national Israel. Siya yung they went away from me. They sacrificed to Baals and they burned incense to images. Yung pong Israel yan. Kaya tinutukoy ni Hosea dito, yung Israel as a nation. Pero tinawag ng Diyos ang Israel na son. Ang sabi niya, out of Egypt I called my son. Okay? Ngayon, tingnan yung sinabi naman ni Matthew. Okay? By context, the nation of Israel is referred to in verse 1. Out of Egypt I called my son. At yung verse 2 ang nag-prove na national Israel ngayon. Dahil nag-rebelde sila, sumamba sila sa mga idols, right? National Israel yun. Pero tingnan ninyo ang sabi rito ni Matthew. Ang sabi po niya dito, right? Kinote ni Matthew yung Hosea 11:1. Yung susunod na slide, nagdoble yata yan. However, Matthew applied Hosea 11:1 to Jesus Christ. That Jesus fulfilled what prophet Hosea wrote. Ito po ang sabi niya. So he got up, si Joseph, took the child, si Jesus yan, and his mother, si Mary, during the night and left for Egypt. Ito yung pinapapatay na ni Herod, yung lahat ng bata, 2 years down. Okay? Pinapapatay niya. Dahil na-inform sa kanya nung 3 kings na napareho, 3 wise men, na naparito yung 3 wise men sa Judea para doon sa Messiah na alam nilang ipinanganak. Na king ng Israel. So ngayon, sabi ni ipapalitan ako nitong batang ito o papatayin ko na para walang pumalit sa akin. So pinapatay, right? So, sabi ng angel kay Joseph, bumunta ka sa Egypt at itago mo rin yung bata hanggang sa itong panganib na ito sa buhay niya ay mawala. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod,
And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, out of Egypt I called my son. So, nakuha nyo? Yung event ng Exodus, nung tawagin ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang Israel. Yung event na yon, ikinapit sa ating Panginoong Jesucristo. Na finulfill din ni Jesus Christ yung event na yon. Ang nangyari, para naging prophetic, messianic prophecy yung event na yon ng Exodus. Right? Sa Israel. Naging messianic prophecy na na-fulfill nung dumating ang Messiah. Now, these are historical events in the national life of Israel and in the life of Jesus Christ. But there is deeper truth revealed by these events. Not only did Jesus literally came out of Egypt after being hidden from the fury of Herod, but also the spiritual meaning is what is of utmost importance. In the Bible, Egypt has become the symbol of slavery, oppression, sin, and death for the people of God. Yan po ang naging symbol ng naging reputation ng Egypt sa bayan ng Diyos. Yan ang land of slavery, oppression, sin, and death para sa bayan ng Diyos. God's deliverance of Israel from Egypt was God's mighty act of saving His people from temporary slavery, oppression, sin, and death. This towering event in the Old Testament is known as the Exodus, meaning mass departure of people. Yan po ang ibig sabihin. Kahit tingnan nyo sa dictionary, Exodus means mass departure of people. Mass migration, kumbaga. Okay? So, yan po ang yan ang nangyari. Nagkaroon ng mass migration. The high point in the preparation for the Exodus was the Passover. The Passover was the last of the mighty acts of God, which is the death of the firstborn among the Egyptians, including their beasts or animals. Okay? After which Pharaoh let Israel go. Pagkatapos nung pangsampung salot na pinabagsak ng Diyos sa Egypt, yung death ng kanilang firstborn, both men and animals. Pagkatapos noon, pinakawalan na ni Pharaoh ang Israel. Okay, let Israel go. Yun po yung last. Okay? Now, tingnan natin gamitin natin ngayon yung shadow reality relationship ng Old to the New Testament. Bago yung Exodus, right? Meron munang Passover. Anong ibig sabihin ng Passover? Eto po. Dadaan yung destroying angel sa kampamento sa Egypt, right? Nandun sa Goshen ng ang Israel. Okay? So, pati yun dadaanan. Basta lahat ng lupain ng Egypt, dadaanan ng destroying angel. At mamamatay yung firstborn, right, ng bawat bahay. Ibig sabihin, may firstborn yung si Pharaoh, may firstborn siya, may anak siya. At kung yung anak niya ay meron ding anak, yung firstborn, mamamatay. Basta lahat ng firstborn, mamamatay. Yun ang salot na darating sa Egypt. So, ang sabi ng Panginoon sa Israel, para wag kayong madamay dito, pagka dumana ang destroying angel, pumatay kayo ng lamb. At yung dugo, ipahid nyo sa doorpost ng mga pintuan ninyo. Yung frame ng pintuan. Yung dalawa at saka yung sa taas. Ipahid nyo dyan.
At ito ang kwan. Ito po ang sabi ng Panginoon. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Tandaan niyo yung kwan. Sabi niya, when I see the blood, ito yung blood ng tinatawag nating Passover lamb. Kaya tinawag na Passover lamb dahil ang sabi ng Panginoon, when I see the blood, I will pass over you. Ito yung kwan. Ito yung representation po, yung shadow ng blood ni Jesus Christ. Okay? After Passover came the Exodus event, the mass departure of Israel from Egypt. Pagkatapos nung Passover lamb, na mapatay nila at mailagay yung dugo doon sa kwan, dumaan na yung kwan, dumaan ang kwan, destroying angel. At lahat ng may doorpost na merong dugo, nag-pass over siya. Ibig sabihin, dinaanan niya lang. Ha? Dinaanan niya lang. Walang namatay. Samantalang yung mga houses ng mga Egyptians, lahat nag-iiyakan na. Siguradong bawat tahanan may firstborn. When I see the blood, I will pass over you. Hindi sinabi ng Panginoon, okay, when I see that your firstborn is obedient to me, I will pass over. No. Wala siyang sinabing tungkol sa kung anong ginagawa ng firstborn. Wala siyang sinabi kung mabait ba yung firstborn. Yung bang firstborn ay masama. Walang. It doesn't matter kung sino yung firstborn na yun. Right? At sabi ng Panginoon, when I see the blood, I will pass over you. At pagkatapos nung Passover na yon, nung mamatay na yun, lahat ng mga at dawn, at sabi ni Pero sa kanila, sige, umalis na kayo. Wala kayong dinala sa akin, kundi mga salot. Umalis na kayo. So, yun po yung Exodus. Kung napanood niyo yung Ten Commandments, very picturesque yung scene na yun. Imagine 2 million, approximately 2 million people. From infants hanggang sa old men, nandun. At dala-dala nilang lahat ng mga nila. Dala-dalahan nila. At ang dami nilang dalang ginto galing sa Egypt. Parang nilimas nila yung parang nilimas ng Israel yung wealth ng Egypt nung umalis ang mga Israelites. So, hindi naman nila nilut ang dahil ang Panginoon ang nagsabi sa kanila, manghingi kayo, sabi niya, ng mga dyan sa bago kayo umalis. And God must have touched kung sino yung mga Egyptians na hiningan nila ng mga jewelries. God must have touched them and became generous. So, binigyan sila. So, they went out with plenty. Yung mga Israelites, mayaman sila nung umalis sila sa Egypt. Kaya nung itayo yung tabernacle nila, yung sanctuary sa wilderness, sabi ni lahat ng may gold. Gagawa tayo ng mga ornaments na gold-plated. Lahat mag-donate kayo. And Moses had to sabi niya, Tignan mo na. Sobra na. Tigil na.
Ganyan ka-generous yung mga Israelites noon. Pagkatapos nilang makakita ng 10 miracles plus yung opening ng Red Sea, parting of the Red Sea. Right? Naging generous sila towards sa Diyos. Okay. Now, tingnan natin yung reality ngayon. Shadow lang kasi yung yung Passover na yun. Passover lang. Ang sabi po dito, get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch. Kasi yung Passover lamb, ikupan nila yon, grilled nila yon. Kaya yun ang kakainin nila with bread. Yung, siguro kubos yung kakainin nila. And with bitter herb. Yun ang pinapakain sa kanila bago sila umalis sa Egypt. So ginawa nila yon. Yung kanilang bread, unleavened bread. Kaya makikita nyo rito, get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. So ang reality talaga, nung Passover lamb na pinatay, para hindi sila madamay dun sa 10th curse ng Diyos sa firstborn ng Egypt. Yun po ay shadow na ang reality ay si Jesus Christ. Jesus Christ was really the Paschal Lamb of God. Okay? Ngayon, tingnan natin to. Meron tayong konting, anong pangalan nito? Ayan. Passover Lamb killed, yan po ang katumbas niyan, Jesus Christ was sacrificed. Okay? Pagkatapos ng Passover Lamb, nagkaroon ng Exodus. O, di ba? Yan po yung sequence ng events eh. Pagkatapos ng Passover at na Passover sila nung destroying angel, yung mga Egyptians lang ang napatay, yung firstborn nila. Ang Israel, wala, kahit isa. Pagkatapos nun, at saka po yung Exodus. So Passover muna, pagkatapos ng Passover, madaling araw ng Passover na yun, pinalabas na ang Israel mula sa Egypt. Ngayon, ang Passover, sacrifice, and nung si Jesus Christ po ay ma-sacrifice, yun ang Passover. Ano ang nangyari after the Passover? Exodus. Ano ang nangyari pagkatapos ma-sacrifice ni Christ? Resurrection. Di ba? Okay. Malinaw yan. It is clear from the shadow reality relationship of the Old Testament to the New Testament that the resurrection of Jesus Christ is the eschatological. In other words, the last day, right? The last day, new exodus of the people of God. By Christ's resurrection from the dead, God has delivered his people from all forms of slavery, oppression, sin, and death. Remember, Jesus is the substitute and representative of mankind and each individual person. So parang parang nag-exodus na rin tayo. Right? From slavery, oppression, sin, and death. Dahil yung ating substitute, yung ating representative, nag-exodus na. Right? Ngayon, we have seen from the shadow, Passover, that after it came the Exodus. What do you think came after the real Passover lamb? Jesus Christ was sacrificed, his resurrection from the dead. Therefore, the reality of the Exodus event is the resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead. It is interesting that in the Mount of Transfiguration, Jesus with Moses and Elijah were talking about the departure of Jesus. Right? Exodus, kumbaga. Itong Mount of Transfiguration,
Dito nagbagong anyo si Jesus Christ. Right? Naging glorious yung kanyang anyo. At sabi nga sa light the noonday sun ang ningning niya. At nasaksihan nitong nandun yata si Peter, James, and John Nakita nila, nagbagong anyo si Jesus Christ. At pagkatapos, nakita nila si Moses at saka si Elijah. Nag-uusap yung tatlo. Right? Kaya totoo yung tradition ng mga early Christians na si Moses, right? Nakipag-away si Michael, nakipag-away kay Satan over the body of Moses. At nanalo si Michael. Kaya na-resurrect yung body ni Moses at nasa langit na si Moses. Totoo, dahil ito yung ito yung evidence na nasa langit na si There are actually only 3 persons na nasa langit ngayon. 3 men. Right? Si Enoch, he was taken up to heaven. Right? Sangayon sa Genesis. And then Elijah, and then Moses. Si Elijah did not see death. Right? Buhay siya nung iakyat siya sa langit. Si Moses, namatay muna siya. Kaya ang sabi ng mga Kristiyano na nag-aaral sa Bible, si Elijah represents the people who will not see death at the second coming of Jesus Christ. Kasi may dadat ng buhay si Jesus Christ. Matatransform na lang sila into immortal bodies and incorruptible spirit. Si Elijah raw yung representative nila o yung una sa kanila. Si Moses naman yung namatay at binuhay ng ating Panginoon sa Kristo. So ngayon nakita nila ito. Right? Nag-uusap itong tatlo. Pero pinag-uusapan nila yung tungkol sa departure ni Jesus Christ. Ano yung departure na yun? 2 men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. They spoke about His departure. Sa kung titingnan ninyo sa inyong Greek interlinear, itong verse na ito, verse 31, yung departure Exodus sa Greek. In other words, Elijah and Moses were talking about the Exodus of Jesus Christ, which He was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Kasi malapit na ito na papatayin na si Jesus Christ. And then He would rise after 3 days from the dead. Ito yung tinatawag na departure. Here was God's instruction to the Israelites in celebrating the Passover. There you must sacrifice the Passover in the evening. Ito yung Passover lamb. When the sun goes down on the anniversary of your departure from Egypt. So yung Exodus, ang tawag natin ngayon Exodus, ang tawag ng banal na kasulatan, departure. Nasa Greek, Exodus. Right? So dito makikita natin talaga na yung resurrection of Jesus Christ, yun ang bagong eschatological new Exodus. Hindi lamang po ng isang maliit na bansang Israel, kundi ng buong mundo. Why? Because Jesus Christ died for the sins of the whole world. Yan ang sabi sa atin sa banal na kasulatan. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the sins of the whole world. 1 John 2, verse 2.
So dito po makikita natin, napakalinaw. After the Passover, nag-Exodus. Ang Passover, yun ang sacrifice ni Jesus Christ, yung reality ng Passover. And after the Paschal Lamb, Jesus Christ was sacrificed. After 3 days, nagkaroon ng Exodus. In other words, the whole world was liberated when Jesus Christ rose from the dead. So paano? Ibig sabihin niyan, lahat ng ipinangako ng Diyos, whatever God's promises were, at kung kanino man niya ipinangako, kay Adam and Eve, kay Abraham, Isaac, Jacob, sa Israel, kay David, lahat ng pinangakuan niya. When God raised Jesus Christ from the dead, lahat yun ay tinupad na niya. Jesus Christ is the new creation in His resurrection. He is also the Exodus in His resurrection. So, malinaw, di ba? Kaya pala, ang mga disciples ay nakafocus talaga sa resurrection ni Jesus Christ. Ito pala ang meaning ng resurrection ni Jesus Christ. That all of what God promised, kung kanino man niya siya nangako, right? Lahat ng ipinangako niya ay natupad nung buhayin ng Diyos mula sa mga patay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil yon ang fulfillment ng dalawang towering events sa Old Testament, creation and the Exodus. The resurrection of Jesus Christ is the new creation, and the resurrection of Jesus Christ is the new Exodus. Not only of a small nation like Israel, but the whole world. So purihin po ang Panginoon at dito nakikita po natin yung meaning talaga ng resurrection ni Jesus Christ. And then sa susunod po, ang pag-aaralan natin yung implications ng resurrection-centered faith. Ano yung mga implications ng resurrection-centered faith? At kung papaanong i-apply natin ito, lalo na po dun sa mga disputable matters, sa mga pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Isa na dito yung Israel. Ang dami kong tinignan na YouTube, na mga sermons, Israel in Bible prophecy. Tapos, balik sila, Exodus, Ezekiel 38, 39, Ezekiel 20. Sa loob ko, ano bang ito? Mga Kristiyano yan. Na nakikisama sila sa boses ng Israel na ang mga unbelievers na yan, na hindi pa natupad ng Diyos yung mga pangako sa kanila. Ang sabi nga nung isang Bible scholars na nag-aaral ng tulad ng ginagawa natin sa meaning ng resurrection. Kung si Jesus Christ daw, if Jesus Christ has not fulfilled all the promises that God made in the Old Testament, He is not the Messiah. Matinding kwan yun. Right? So, itong mga Kristiyano na nakikisigaw sa boses, nakikiayon sa boses ng Israel, na hindi pa natutupad ng Diyos yung mga pangako niya sa kanila. Abay, hindi nila alam. Hindi sila aware. Pagka hindi ka aware at mali ang ginagawa mo, ang tawag doon, deceit. Okay?
hindi sila aware na parang sinasabi nila, o yung si Jesus Christ, hindi naman talaga yung Messiah eh. Parang ganon. Unaware sila sa implication nung kanilang pinaniniwalaan. Na pagka pala pinaniwalaan mo yun, ang ibig sabihin, hindi Messiah si Jesus Christ. Ano yun? Ba't hindi yun? Ang naunawaan ng Israel nung panahon na yun, pag dumating yung Messiah, He will destroy all their enemies. Yun ang inaasahan nila. Pero ang alam lang nilang enemies, Roman Empire. At yung mga mga other world powers, yun lang ang alam nilang enemies. Hindi nila alam na ang kasalanan at ang kamatayan, ang pangunahing enemies, hindi lang nila, kundi ng sangkatauhan. Yun ang hindi naunawaan ng mga Israelites. Akala nila yung mga enemies lang nila, Roman Empire, right? At yung mga mang-aalipin at mang-oppress ng mga bansa sa kanila. Ang hindi nila nakita, yung last enemy pa naman ang hindi nila nakita, which is death. Kung na-realize lang sana nila kung ano ang tunay o kung ililista mo yung mga enemies mo, right? Yung kaduluduluhan, sin, death. Pagkatapos nun, wala na. Wala ka nang, tapos na yung listahan mo. Right? Ang kinukuha nila, yung mga nandito lang sa bandang mulian Kailangan yung buong listahan hanggang dun sa dulo. Pag inilista mo yung lahat ng enemies mo, huwag nyo inilista yung mga biyanan nyo. No. Yun nga ang doon nagkamali ang Israel Sa sino sa enemies talaga. Nagkamali sila. Hindi nila nakilala yung tunay na enemy. Kaya nag-deceive ang Israel. So, purihin ang Panginoon. At kung po, may 2 sessions na lang tayong natitira. Right? At sa mga susunod po nating session, ayan, implications of resurrection-centered faith. And then, specific application of historical redemptive approach sa mga disputable matters natin ngayon, sa mga Kristiyano. Okay, so, praise God. At hopefully na lumalim yung pangunawa natin sa resurrection ni Jesus Christ. At maunawaan talaga natin yung implication. Kasi pag binasa mo yung Book of Acts, magtataka ka. Talagang resurrection ang witness nila. Ang focus ng witness nila. Okay? Kaya lang na-miss nung iba. Pag binasa ang Book of Acts, ang tingin ng iba, nakafocus sila sa miracle signs and wonders. Nakafocus sila sa tongues. So, yan ang mga side shows. Alam niyo po, pagka immature ka, madadala ka lagi sa side shows. Naalala ko pagka fiesta sa amin sa Pampanga noon, sa San Fernando at sa Mexico. Pag natapat ng Sunday, pupunta kami sa church. Bago ka makarating sa church, sisilip ka muna doon sa mga circles, sa mga, yung mga side shows ba. Ganun ang nangyayari sa mga Kristiyano. Because of immaturity, nadadala ka ng side shows Yung talagang yung pupuntahan mo talaga, hindi mo na, minsan nawawala na sa isip mo.
Okay, so purihin natin ang Panginoon. Sa susunod po, sa Thursday, yun po yung ating penultimate na session. And then Saturday, tayo po ay magtatapos. I'm thinking of parang tawag dito, certificate of attendance sa HR. Para sa ganun, and then I will give you the syllabus para kung gusto nyo i-review later on, and hopefully, sabi nga ni Brother Jun, hopefully you can conduct HR seminar like this to other groups. Lalo na po sa mga members natin na bago. Para sa ganun, mai-orient talaga yung nila, yung focus nila. Okay, so let's close with the word of prayer. Lingin po natin si Brother Joben, pangunahan tayo sa ating... Maraming po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama niyo sa amin sa buong oras ng aming pag-aaral nito na historical identity, Panginoon, nakatala sa banal na kasulatan at mga naganap sa buhay ng aming Panginoon sa Kristo. Pinupuri ka namin pinapasalamatan sa inyong banal na Espiritu na siyang patuloy na pumupukaw ng aming damdamin at kaisipan na maunawaan namin at makita namin, Panginoon, ang impact na kung saan nangyari sa inyong anak na si Cristo Jesus nang siya ay muling nabuhay, Panginoon. Amen. At maraming salamat, Panginoon, sa patuloy ninyong pagbibigay ng kalakasan kay PMR na siya ang nagtuturo, nagpapasilitate ng pagtuturo nito, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy mong pagpalain ang buhay niya, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, nananampalataya na kahit pa man sa kanyang karamdaman ay patuloy na siya inyong paggagalingin. At dalangin din namin, Panginoon, sa iba pa naming mga kasamahan na naglilingkod at nag-aaral ng banal na kasulatan. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming isa puso ito at tunay na lagi namin maalala. At kung sa gayon kami ay mag-iipip at amin din itong maibahagi sa mga kapatid-pan na nananampalataya at sa iba pang grupo. Pinupuri ka namin, Panginoon, kahit naman sa lugar na ito na patuloy ninyong ginagamit para sa ganitong gawain ng Panginoon. Pagpalain ng iglesia nito, lugar na ito, kahit pa man ang pamilya ni Brother Paul at ang mga kasama niya na nandito ng mga manggagawa at mga anak ninyo. Ganun din sa aming Panginoon, sa bumubuo ng iglesia nito at ang mga kapatid na nandito sa lugar ito ay patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang aming mga pamilya na mahal sa buhay, pagpalain rin, Panginoon, ang aming mga trabaho, ang aming mga kumpanya, Panginoon. And we remember, Lord, at iba namin mga kapatiran na hindi pa sumasahod, Lord. Abutin niyo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Amen. Bless niyo, Panginoon, ang kanilang kumpanya. Ganun din, bino, Lord, na may mga umaasang mga pamilya nila na nasa Pilipinas. Wala namin, Lord, na abutin mo. At naniniwala kami, Lord, na walang imposible sa inyo, Panginoon. Sa aming pagsamantalang pag-iwan-walay, Panginoon, ay samahan mo kami sa aming pag-uwi, sa mga magmamaneho, we pray, Lord, kay Pierre Mark, kay Mark, kay Brother Jun, kay Brother Ray, na maghahatid pa, Panginoon. Dali mo sila ng inyong pag-iingat at samahan sila sa kanilang pagmamaneho. Ingatan mo, Panginoon, ang mga sasakyan. At dalangin namin, Lord, ang anumang gawa ng kaaway ay sa pangalan ni Cristo Jesus ay puproteksyonan mo kami, dadaling kami sa kanya-kanya naming tirahan at bibigyan mo kami, Panginoon, ng maayos na kapahingahan sa buong magdamag. At dalangin namin, Lord, na patuloy na
pagpalain mo ang iba pa namin mga kasama na nakikinig, na nanonood sa online, ay sila man inyong pagpalain ng Panginoon. Patawad muli, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Ikaw lang ang siyang aming pasasalamatan, pagpupulihan. And this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Nice.